1, 2, 3. Here you go, brother! Perfect! You got it! Ba na natin? Let's go, bro. Okay na, bro. Okay na. I'm so happy. Regalo ko nga pala. Hello na, kumusta ka na dyan? Alam mo ba, miss na miss ka na namin? Pero kung loloobin ng Diyos na magstay ka pa dyan, syempre mas ikatutuwa pa rin namin. Di ba nga nasabi sa'yo ni Daddy, yung maging housemate ka lang, winner ka na? Bonus na lang kung maging big winner ka pa. Enjoy your life. Make memories and have fun. Hindi namin kailangan ng marangyang buhay. Kontento kami kung ano man ang meron tayo ngayon. Ang importante, masaya ka sa mga bagay na gusto mong gawin. We love you very much, anak, and we're proud of you. Lagi mong tatandaan, whatever happens, you will always be our angel. Ako, na. Saan pala si Kuya? Nagkaroon ho talaga ng parang turning points yung relasyon ho namin ng kapatid ko kasi nagkaroon ho ako ng takot sa mga tantrums niya dahil hindi ko naman ho naiintindihan pa nung mga panahon na yon. Pero sa tulong ho ng pagpapaliwanag ng mga magulang ko, kuya, ngayon parang isa na talaga siya sa inspirasyon ko. So, ganun siya magsalita. Hindi talaga masyado naiintindihan. Pero sinabi niya Marco, di ba? Marco po yung sinabi niya. Tapos yung next love. Marco Love. Yan yung lagi niyang tawag sa'yo. Opo. Hindi man ho niya nasasabi yung mga gusto niyang sabihin, pero naipaparamdam niya ho sa akin na nandiyan pa rin siya. May mga pagkukulang ho ako sa kapatid ko na minsan napagsasabihan ako na masungit ako, hindi ko ganong nabibigyan ng oras yung kapatid ko. Kasi may mga times lang din talaga, kuya, na napapagod ako sa work. Napapagod ako, na burnout ako sa lahat ng nangyayari sa akin, kuya, na parang nagpapatong-patong lahat. Dumating ko kasi sa point na talaga nagsunod-sunod ho yung mga ganap ko. At yung oras na kasama ho siya talagang bilang na lang ho. Hindi ko alam kung na sana nararamdaman niya na yung lahat ng mga ginagawa ko rin, kuya, is para rin man sa kanya. Kinakatakutan ko, kuya, na sa kabila ng mga ginagawa ko rin naman para sa kanya, lumayo yung loob niya sa akin at hindi niya maramdaman yung pagmamahal ko para sa kanya, kuya. Sa murang edad, ikaw na ang naging gabay, pag-alaga ng iyong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Hindi lahat kayang gampanan ang responsibilidad na yan. Alam ko na minsan bigat, nakakapagod, pero sa bawat pag-unawa mo, pagtulong mo, sa bawat pagkakataong inuuna mo siya at ang pagmamahal mong yan, ramdam ng kapatid mo. Ang pagiging kapatid, isa itong tungkuling hinubog ng puso